Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay pumunta ako ng araw na yan sa kapatid ni Lola na si Imadora. At pagbaba ko nga ay dinala ko na din ang aming mga basura at isinabay ko na nga para itapon. Dito nga sa aming building ay magkakahiwalay ang mga basura. Mayroon lagayan para sa nabubulok, di nabubulok at mayroon din para sa mga plastic. Dito sa may likod papunta sa may garahe ang kwarto para sa aming basura dito sa aming building. Ito yung lagay ng mga basura namin dito sa building, malinis at malawak at halos kasukat na nga ng isang buong kwarto. At meron nga 3 kulay para sa lagay ng mga basura, black, blue at orange. Ito nga kulay orange ay para sa mga bagay na gawa sa plastic tulad ng plastic bottles. At yung namang kulay blue ay para sa mga papel at mga karton at yung black ay para sa mga nabubulok. At pagkatapos ko magtapon ng mga basura ay din ako dumaan sa may likod. Bagong pintura nga yung aming buong building at pati nga yung mga bato-bato sa baba ay napakamakulay at akala mo'y sapin-sapin. At eto naman yung kwarto na girl ang kulay at dyan nakalagay yung mga tangke ng gasol. Ang paggamit dito ng gasol ay para din sa tubig na nakametro at buwan-buwan na binabayadan. Araw ngayon na Sabado na lumabas ako kaya tahimik ang paligid at bihira lamang din ang mga sasakyan na bumabiyahe. Dito sa Israel pagdating ng araw ng Biyernes ng hapon hanggang Sabado ay nakapahinga ang mga tao at walang trabaho. Araw ng pagdarasal at pagbibigay oras nila para sa pamilya. Sarado ang mga tindahan katulad niyan at kung mayroon man bukas ay mangilan-ngilan lamang at maaari na hindi sila religyoso. Kaya nagtatrabaho sila kahit araw ng Sabado o Shabbat na tinatawag dito sa Israel kahit araw ng pahinga nila. Bihira lamang ang mga tao na lumalabas at pati nga mga sasakyan ay bihirang-bihira lamang din. At pagdating ng Sabado ng gabi ay saka pa lamang nag-uumpisa ang operasyon ng pampublikong sasakyan tulad ng bus at train. Kaya yung kapaligiran ay nakakapahinga din sa polusyon dahil kapag araw ng Sabado ay bihirang-bihira lamang ang bumabiyahe. At sa kakamarites ko sa inyo ay nakarating na tayo dito sa bahay ni Imadora. At pagdating ko'y sitting pretty si Imadora at saglit lamang daw dahil nanonood siya ng kanyang paboritong palabas sa TV. Noong palang panahon ng kaguluhan dito sa Israel ay may nagtanong kung nasaan daw si Imadora. Si Imadora ay namalagi sa bahay ng kanyang anak ng halos 2 linggo hanggang sa matapos ang kaguluhan. Dahil itong bahay ni Imadora ay lumang building na at wala silang bomb shelter dito sa bahay. Kaya kahit ayaw niya mamalagi dun sa bahay ng kanyang anak ay napilitan siya para din sa kanilang kaligtasan. Inip na inip nga din siya doon at hindi nakalabas ng halos 2 linggo. Ay ready na ang kanilang ipapadalang pagkain at ayan si Maria, ang caregiver ni Imadora. Ang bilis nga din ng panahon dahil mahigit 1 taon na nga din siyang caregiver ni Imadora. Pagdating sa caregiver, napaka-choosy ni Imadora at pangatlong caregiver na nga niya yan. At yung dalawa ay nag-for good na at tulad din ni Maria ay Moldova din ang kanilang lahi. Bago pa nga si Maria ay madami ding nag-try out kay Imadora na maging caregiver. Ang kaso ay lahat ay ligwa kay Imadora. At si Maria ay si Imadora mismo ang nagparating dito sa Israel na galing siya sa Moldova. Ganan lahi ang gusto ni Imadora dahil magkapareho sila ng lengguwahe. Ang Romania at Moldova ay magkaratig bansa lamang sa bansang Europe. Ay ready na ang mga pagkain at meron ding ipinadala si Imadora para kay Lola na parang magnifying glass. At dahil nga choosy si Imadora ay nung una nga ay ayaw niya din kay Maria dahil hindi daw ito marunong sa mga gawaing bahay. At pati nga magluto ay hindi din daw marunong. Pero syempre bago pa lamang naman noon si Maria at hindi pa niya talastas ang kanyang trabaho. At hanggang sa magtagal ay natuto na din siya at mahigit 1 taon na nga siya kay Imadora at nagustuhan na din siya ni Imadora. Ganun talaga kapag nag-uumpisa pa lamang sa trabaho hanggang sa masasanay din at maging komportable sa isa't isa. Parang ako nga lamang din nung bago pa ako kay na Lola, dumating din sa punto na napapaiyak ako ni Lola dahil sa hindi namin pagkakaintindihan. Hanggang sa nagtagal ay napamahal na din ako sa kanila at ngayon nga ay mahigit 8 taon ko na silang inaalagaan. Ay pagdating ng bahay ay diretso na ako dito sa kwarto ni Lola para ipakita ang mga pagkain na pinadala ng kanyang kapatid na si Imadora. At isa-isa ko nga din binuksan para ipakita kung ano ang laman. Beze, selek. Selek. Istakli. Ito dabar, selek, gamba. Ugot. Ugot. Ugot milik. Yan. Dua. Beze, option na kayo mga perot. Ugot. At rota ko ng kati-kato ka. Ano ko sa? Ugot
Ay nga't pagkatapos ko ipakita kay Lola isa-isa ay tinanong niya si Nili kung gusto ng kaperasong cake. At dahil foodies life si Nilo, siya ba'y syempre wala yang katanggi-tanggi. Yung cake ay bigay ng pamangkin ni Lola na anak ni Imadora at yan ay itira nung kanilang salo-salo nung araw ng Biyernes. Dito nga sa Israel ang mga tao pagdating ng araw ng Biyernes ng paglubog ng araw ay hindi lamang pagdarasal ang kanilang ginagawa kundi meron din silang salo-salo ang bawat pamilya. At si Imadora at ang kanyang caregiver ay tuwing araw ng Biyernes ay doon siya pumupunta sa kanyang anak na si Nitsa at doon sila kumakain ng hapunan. At eto nga yung mga pagkain na padala ni Imadora, mayroon chicken na may halong iba't ibang klase ng mga prutas at meron din patatas at carrots. At eto naman yung cake na ginawa ng pamangkin ni Lola at parang brownies. Nauga o ugyot ang tawag nila dito. At eto naman yung niyadyad na beetroot o selek. At meron din pickled bell pepper o gamba ang tawag nila. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!